Ilaw ng sanlibutan, hatid namin sa iyo kaibigan. Pakinggan dito sa Pilipinas. Your love, your radio, it's like radio. Not just radio, it's like radio. Your love, your radio, it's like radio. Not just radio, it's like radio. Ngayon ay pagtibak sa pinang ito, unang natutunugan. Sa pamumuhay, ugali at sa kaalaman, siguradong approve, pakinig at malaman. Salita ng Diyos, ilaw ng sanlibutan, hatid namin sa iyo kaibigan. Pakinggan dito sa Pilipinas. Your love, your radio, it's like radio. Not just radio, it's like radio. Your love, your radio, it's like radio. Not just radio, it's like radio. It's like radio. Uy, Besh, pupunta ako sa PhilHealth para kumuha ng member data record ko. Hala, Besh! Kayang-kaya mong magawa yan sa PhilHealth member portal. Pwedeng makita ang membership at contribution record. Pwede mo ring ma-print ang iyong MDR. Makakapili at makakapag-register ka din sa consulta provider of your choice. Sa PhilHealth member portal, maaari ding makapagbayad ng contribution. Wow! Ang galing naman ng PhilHealth member portal! Napakadali lang gumawa ng account gamit ang iyong smartphone na may internet connection at PhilHealth ID number mo. Tapos mo agad yan. Mag-register ka na. Go na! You are listening to DZAT Live Radio. Tatak Totoo. Ito ang DZAT 1512 kHz Live Radio, ang pinakamalakas na AM radio station sa Southern Tagalog Region. Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-live. Kumusta kayo? Mainit na hapon sa atin, ano? Ngayon ay June 26, 2025 at tayo ay masaya sapagkat ngayong hapong ito ay meron tayong mga bagong makakasama. Yes naman. At syempre, kitang-kita nyo on screen ang aking magandang katabi. Opo, hindi po siya staff ng live radio, ha? Pero ka-live natin sapagkat sila po ay ating makakasama mula po sa Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 4A. Walang iba kundi ang ating magandang kasama si Ma'am Rexy Verbo. Hi Ma'am Rexy, good afternoon. Magandang hapon po, Ma'am Marge. At Yes. sa lahat po ng ating mga Taga-subaybay. Okay na po. Oo. Ayan, taga-subaybay dito po sa atin sa live radio. Ito po yung Ma'am Marge, ito yung ating maiden episode for this year. Yes. Pero dun sa mga nakaraang times talaga, taon, nagkaroon na rin po tayo ng program dito. Pero since medyo pandemic Pandemic pa time yun, yun. medyo
risky pa yung paglabasan, no? So, Nasa office, medyo sa oo. office pa po tayo. Pero ngayon, live po tayo dito sa Yes. DZ80 Live Radio. Ayan. Yes, at during that time talagang yung ating unang program is Rexy, talagang sobrang tuwa ng ating mga ka-life dahil napakinabangan talaga nila yung ating mga discussion noon. At lalo ngayon nakakatuwa dahil sa ating pangalawang sabi nga partnership ng DZ80 Live Radio at ng PhilHealth ay tiyak na mas marami tayong i-discuss sa ating mga taga-subaybay. Opo, ayan. Siyempre, mula po nung nagde-discuss tayo nun, marami ng mga policies na nabago. Yes, oo. So, kaya talagang importante po na magkaroon tayo ng mga regular programs like this po. Oo. Ayan, kaya sa mga ka-life natin, kung meron kayong mga, halimbawa yung mga katanungan, yan, tungkol sa PhilHealth, may mga inquiry kayo, mag-message lang po kayo sa amin at yan po ay aming ipababatid sa ating mga kasama from PhilHealth. At every Thursday, makakasama natin sila 2 to 3 p.m. Yan, dito sa ating programang Alagang PhilHealth sa DZ80 Live Radio. Actually, nakakatawa, Ma'am Rexy, kasi nakakatawa kasi green yung aming background. At syempre, ano Bagay na naman? bagay sa PhilHealth, Yes, no? correct. Sabi ko, wow, nakakatawa na. Parang pinagtagpo talagang ganon. Ayan, kaya sa mga ka-live natin, samahan nyo kami hanggang 3:00 ng hapon at marami tayong mga pag-uusapan ngayon. Yes. Ayan. Okay. So yan, Ma'am Rexy, aalamin natin, di ba, yung mga benepisyo ng PhilHealth, pati para sa ating mga mahal sa buhay. Yan. Ayan. So, samahan po ninyo kami upang alamin at unawain ang iba't ibang impormasyon na kailangan ninyong malaman ukol sa inyong PhilHealth. Yes. At ito po ay para sa iyo at sa inyong pamilya. Ayan, sa Oo. mga mahal natin sa buhay. Bilang isa sa layunin po ng Universal Healthcare ay sama-sama nating itaguyod ang ating kalusugan Yes. ng ating pamilya at ng komunidad. Correct. At 'di ba lalo na ngayon Miss Rexy, yung ating tinatawag na Universal Healthcare Law. Opo. 'Di ba? Kaya parang ang tao ngayon very sila sa usaping kalusugan, no? At ang kagandahan na mayroon tayong ganitong programa dahil nailalatag natin sa ating mga kababayan kung ano nga ba ito at ano ang kanilang napakagandang benefits from PhilHealth. Opo. Yeah. So, ngayong hapong ito, Ma'am Rexy, ano nga ba ang ating topic? Ayan. Para sa hapon pong ito, sa ating unang episode dito sa DZ80 Live Radio, pag-uusapan po natin yung tungkol sa ating nag-4M ka na ba? Ayan. Ay, Yan yung 4M. tatanungin natin sa ating sarili. Oo. At saka kasama na rin po dito yung mga online platforms na binibigay po ng PhilHealth. Yan. Nakasaad po sa Universal Healthcare Law na ang bawat Pilipino ay otomatikong miyembro ng National Health Insurance Program. Ito po ay upang magkaroon ng health insurance ang bawat Pinoy at bilang mandato din ng PhilHealth para makapagbigay ng sigurong pangkalusugan sa mga Filipino sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga miyembro laban sa problemang pinansyal sa oras ng pagkakasakit. Kaya naman po, lagi din po nating pinapaalala sa PhilHealth na pangalagaan po natin yung ating kalusugan para makaiwas po tayo sa sakit. Yes. At kaya, di ba, ang healthy lifestyle po, ma'am? Kasi 'di ba, Ayan. minsan parang ang nangyayari pag pinag-usapan natin yung PhilHealth kasi may sakit na tayo. Ayun. Oo, Doon lang natin naaalala si PhilHealth. Oo. Pero pag hindi, ayun. Pag okay tayo. Oo, medyo nakakalimutan natin si oo. PhilHealth. Pero yun. Yan. Yun nga. At ngayong araw nga po ito, tatalakayin po natin yung tinatag nating 4M. Ito po yung, kumbaga, para mas madaling maalala ng ating mga miyembro, yung ating responsibilidad bilang paalala ng PhilHealth para sa lahat ng mga Pilipino bilang parte nung, yun nga po, responsibilidad natin bilang miyembro ng National Health Insurance Program. Gayon din, alamin po natin yung mga online platforms na maaaring gamitin upang maging mas accessible ang PhilHealth sa masa. At kaya naman po, para kabisaduhin natin, para matulungan tayo na malaman po natin itong 4Ms na ito, syempre nagsama po tayo ng mabuting magpapaliwanag dito. Yan. Yung magaling na magpapaliwanag Oo. sa topic na ito. Ngayong hapon, narito po si Mr. Brian Sebuk ng Membership Section. Yes. Hello, Mr. Brian Sebok at welcome po sa ating program. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat, sa mga nakatutok po at nakikinig ngayon sa ating programa po. Magandang hapon po.
Yes. So, Sir Brian, ano nga ba itong tinatawag na 4M sa PhilHealth? Kasi pagka 4M, di ba? Pag nakita mo yan, parang iisipin natin agad ay 4 million. Makakalain na natin mga ka-live. Meron tayong 4 million offered, no? So, ano nga po ba itong 4M sa PhilHealth? Yeah, yes po, ito pong 4M ng PhilHealth, ito po isang advokasya ng PhilHealth. Ang ibig sabihin po nito ay magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record, at mag-claim ng benepisyo. Oh. Ayun. Siyempre, unahin natin yung unang M, no? Yes, apo. Sir Brian, paano po ba yung first M, yung magparehistro? Paano po ang proseso ng pagpaparehistro sa PhilHealth? At ano po yung mga online platforms maaaring gamitin ng ating mga miyembro o mga nais maging miyembro ng PhilHealth? Yes po, una po, discuss ko lang po madali ang dalawang membership category ng PhilHealth. Meron po tayong direct at indirect category. Sa direct po, ito po yung mga miyembro po natin na may kakayahang magbayad. Tulad po ng private and government employee na may employee-employer relationship. Kasama din po dito ang ating self-earning individuals, professional practitioners, migrant workers, at saka po yung ating mga 21 years old and above na may kakayahang magbayad. And also yung lifetime members po is included dito. Yun naman pong indirect contributor, dito naman po napapabilang yung mga walang kakayahan pong magbayad. Tulad po ng ating mga 4-piece member, and then yung pong ating mga indigent po na kasama po sa listahan ng DSWD. Ang ating pong senior citizens, ang ating PWD, and yung mga 21 years old po na walang kakayahang magbayad naman, na na-assess naman po ito ng ating mga DSWD or social worker po natin. So, paano po magpa-member? Madali lang po, mag-fill out lang po tayo ng form po, PMRF, and then lagyan po natin or attach po natin ang ating proof of identity, tulad po ito ng birth certificate, valid ID, and then samahan na rin po natin ito ng 1-by-1 picture para sa ating ID. Ipapasa lang po natin ito sa ating mga local health insurance office, and then yun po, mabibigyan na po tayo, may issuehan na po tayo ng MDR, and then ID po. And then yung sa isa pong tanong ni Ma'am Rexy, na yung mga online platforms natin, yes po, mas pinadali na po ngayon kasi meron na po tayong online na pwede tayong mag-register na hindi na natin kailangan pumunta ng PhilHealth office. Una po dyan ang ating eGov.ph. Ito po, napakaganda po nito. Pag po tayo, ito po downloadable sa ating mga cellphone, sa Play Store po. Pag download po natin ito, mag-login lang po tayo, mag-create ng account. Pwede na po nating ma-view ang ating details sa ating PhilHealth. Ma-check po natin ang ating contribution, ang ating claims history, and ating konsulta po. And then, ang isa pa po ay ang ating member portal. Ito, saan po ito nakikita? Makikita po ito sa official website ng PhilHealth. Type lang po natin sa browser natin www.philhealth.gov.ph, and then yung sa member portal po, click lang po natin yung register or login. Pagka-click po nun, maglagay lang po tayo ng valid na email address, and then type CAPTCHA, and then click lang po yung proceed. Dediretso na po tayo sa paglalagay po ng ating personal details ng aplikante. And then yung mga regarding po sa mga kailangan i-upload, kailangan po natin lagi ang PMRF or PhilHealth Member Registration Form, which is downloadable naman po ito, nasa website din. Attach na rin po tayo or mag-upload po tayo ng birth certificate natin or valid ID. And then pagka-upload po nito, na-send na po natin, wait lang po tayo ng mga 3 to 5 working days, and then mag-i-email back po ito kung na-process na po. And then balikan ko lang po sa member portal, pag may PhilHealth number na po tayo, pwede po tayong mag-login dito or create ng account. Dito po, pwede nating ma-view, ma-print, at ma-download ang ating member data record. And pwede rin po nating ma-check ang ating contribution history. And then yung online registration po, meron din po dito pa po. Ayan. So, Sir Brian, syempre, bilang magpapatala bilang member, pag tayo nagpatala bilang member, meron tayong dependents. So, sino nga po ba? Ito namang mga maaari nating ipatalang dependents. Yes po, sa mga dependents naman po natin, kung tayo po yung member na tayo po ay kasal, pwede po ang ating asawa, kung wala pa po silang PhilHealth number,
o wala po silang formal na pinagkakakitaan. And kasunod po, pwede rin po ang ating mga anak na 20 years old and pababa po. Oh. And then ang ating pong parents na 60 years old, pataas naman po na hindi pa po covered ng PhilHealth. Ayan. Speaking of the dependent, Sir Brian, matanong ko lang, nabanggit nyo 20 years old and below yung ating pwedeng gawing dependent. Kasi pag 21, kailangan magpa-register na. Yes ng po, tama po. sarili 21 nila. po is automatic po na i-invalidate na po as dependent ni parents po. I see. Galing, Ayun. Follow-up question, Sir Brian. Pag gano'n, yung nag-21 na, kailangan pa ba nilang ipatanggal sa record O, or yung update? automatic na Oo. siya? Sa system po ni PhilHealth, automatic pong nag-i-invalid na po yung 21 years old and above po na anak. Kaya kailangan po or dapat rehistrado na po o may sariling PhilHealth number si 21 years old po. I see. Galing. Ayan. Yan. So, dadako na tayo ngayon, no? Ma'am Marge, pwede na ba natin basahin tong... Ayan, may nagtanong. Actually, sakto yung, yung tanong ni Ma'am Vilma Abrigo. Ay, sige po, ma'am. Ayan. Opo. Ma'am Vilma, tanong po ni Ma'am Vilma Abrigo, ask ko lang po, pag new member, Yeah. pag new na magpapa-member, saan po pwede mag-fill Fill up? Ayan. Yes po, for new member po, tulad ng nabanggit ko kanina, fill out lang po tayo ng PhilHealth member registration form or PMRF po. Ito po ay pwede pong gawin sa PhilHealth office or sa local health insurance office. And dala lang po kayo ng birth certificate or any valid ID po and 1 by 1 pong picture. And then meron din po tayong registration po online through member portal po. Ayun. Ayan, kaya napakaganda na meron tayong ganitong programa dahil yung ating mga ka-life na merong mga inquiry, pwede po kayong mag-comment at talagang masasagot po kaagad. Kaya maraming salamat kay Ma'am Vilma Abrigo. Ayan. O, di ba? Nasagot po natin agad yung kanyang katanungan. Sakto dun sa ating topic Topic, today, oo. yung pinag-uusapan natin. So, syempre, dadako naman tayo dun sa pangalawang M. Ayan. Ang pangalawang M po natin, magbayad ng contribution. Sino nga po ba yung dapat na nagbabayad ng contribution? Sa pagbabayad naman po ng kontribusyon, bukod po sa ating employed na private at government, kailangan din po magbayad ang ating mga self-earning individuals, professional practitioners, migrant worker, land-based. Yung maglalakip lang po tayo ng proof of income, pwede pong kontrata, or pwede naman po na isulat na lang po natin dun sa PMRF. Ito po yung magbabase kung magkano po ang babayaran natin monthly. Oh, ayan. Speaking of pagbabayad naman po, ano po itong premium, Sir Brian? Tsaka paano naman yung process po ng pagbabayad nun? Kung ikaw po ay self-earning individuals, professional practitioners, at migrant workers na land-based, kailangan mo lang pong punan po yung PMRF. Mahalaga po kasi yung page 1 po, nasa page 1 po yun, yung ating monthly income. Doon po magbe-base kasi kung magkano yung ating ibabayad or premium contribution. Pwede po tayong magbayad sa local health insurance office. Ang galing. Ayan. So, yung mga online platforms naman po na maaaring gamitin sa pagbabayad ng contribution. Kasi may mga kababayan tayo, Sir Brian, na parang ang oras talaga ay kahit gusto mong gawin lahat, pero tali ka sa trabaho, ang out mo 5 p.m., sarado na rin yung pupuntahan mong office. So, paano yun? Yes po, mas pinadali nga yun po ang pagbabayad. Halos lahat po tayo merong GCash. Yung pwede na po sa GCash. Oh. Punta lang po tayo sa bills and then hanapin po natin yung government. Search lang po natin or type po yung PhilHealth. Doon po sa GCash may lalabas po parang 3 PhilHealth po yung nakalagay. Isa po sa per employer, isa po para sa migrant, and then isa po yung sa mga self-earning individual. And then i-type lang po natin yung 12-digit PIN po natin or yung identification number natin sa PhilHealth. So make sure lang po na tama po yung ating PIN o yung ID po natin ng PhilHealth. Kasi si GCash po, pag nagkamali po tayo, wala po yung warning. Walang kukontinue refund. po rin po. So, makikita nyo na hindi pumasok dun sa account niyo yung yung Binayad. mo. Oo. So, pag ganun, syempre
mag-inquire. Anong dapat gawin kung sakali man, di ba, syempre as human, Oo. minsan nagkakamali talaga. Oo, na 8 pala ang nailagay Oo. 3, mga ganon. Tama po, naitanong ko po yan sa collection. Ang gagawin daw po is magtutungo po. Yun nga lang po, medyo maaabala kayo. Ayun Magtutungo lang. pa kayo sa local health insurance office at kailangan pong i-report ito para ma-update po. I see. Ayan. Kaya dapat careful din talaga tayo. Sir, may tanong pala ako. Paano kung halimbawa nakakalimutan? Bawa na lost ang ID, hindi kabisado yung number. Paano yon? Kung nakalimutan po natin, yun po, madali lang po, punta lang po tayo sa local health insurance office, dala lang po tayo ng ating valid ID. Kaya maganda ma'am yung sinabi ko po kanina, yung eGov.ph. Halos lahat po ng ahensya ng gobyerno nandun na po. Yung pag nalimutan nyo po, andun po yung PhilHealth number natin. I see. Ayun. Nice. Oo. Ano ba, ma'am? Babalik tayo or Oo. tanongin na muna natin? Meron na namang tanong, Ma'am May tanong Rexy. ulit eh. Oo. Ayan, sabi ni Ma'am Julia Caliao, pag senior na ang asawa, hindi na po ba beneficiary ang mga dependents? Yes po, pag senior po ang asawa na po or senior na po si member, maaari pa rin po dependent. Tulad ng sinabi ko po kanina, ang dependent po na anak po natin is kung 20 years old po and below. Oh, I see. Ayun. So, gaya na Siguro- nabanggit niyo, mag-automatic out na yun pag nag-21 na. Siguro naiisip ni Ma'am Julia, kasi syempre pag senior, yung iba, kumbaga ang nagbabayad na is government. Baka yun yung worries nila na pag dating ng senior, hindi na isasama si dependent kasi may iba na nagbabayad para sa kanila. Kasama So, yun. pa rin po. Ayun. So, Ayan. yun po. Wag pong mag-alala. Dahil kasama pa rin po ang dependent. Ayun. Yan. So, nabanggit natin kanina kung saan pwede magbayad ng premium. No? So, pwedeng through online, sa ating mga GCash. May So, iba pa yan. ba? Meron May pa iba pa ba? ba, Oo. Sir Brian? In case naman po na hindi po tayo techie, pwede po tayong magbayad again po sa PhilHealth office at may mga partner po tayo, yung mga ating pong accredited collecting agent. Yun po, pwede po halimbawa po is Bayad Center. Sa SM Retail po, alam ko natanggap din po yan. And then sa mga bangko po. And then pwede nyo pong i-search sa website po ng PhilHealth. Andun po yung buong listahan na merong malapit sa inyong mga business establishment Opo. na natanggap po. And at the same time po, isa pa po palang online po na pwede natin pagbayaran. Yung sa member portal po ni PhilHealth, nasa website po ito ni PhilHealth. Yun na. Ito kailangan lang po naman dito is updated po yung ating record. Ibig sabihin po, kailangan po may declare tayong monthly income para makapag-proceed po tayo ng payment dito. Ayun. So, yung pangatlong M naman tayo, Sir Brian. Halimbawa, mag-update ng record. Yan, syempre, may mga pumapasok sa buhay, may asawa. Noon ay single at naging double na, no? Kaya naman nagkaanak. So, sino po ba dapat yung nagpapa-update naman nun? Sa PhilHealth po, lahat po ng member is maaaring mag-update po. Lalo na po kung may mga changes tayo sa ating informasyon. So, halimbawa po, yun nga po, sinabi nyo na single to married, pwede po yun. Anong dadalhin, sir? Pag In ganun. case po, yung single to married, dala lang po tayo ng marriage certificate. And then, yung PMRF po, lagi pong dala yan. Lagi pong pipil up. Okay. So, halimbawa, sir, nagkaroon ng, halimbawa, isa lang yung anak, so isa yung dependent, and nagkaroon ng pangalawang anak. So, ano ang mga dadali naman, sir? Magdadagdag ng dependent ba? Pangalawang anak po ni member. Opo. Ano pong dapat niyang dalhin? Pag mag-a-add naman po ng dependent, dala naman po tayo ng birth certificate po ng ating anak and fill out din po ulit tayo ng PMRF, then dalhin po natin sa local health insurance office para ma-update po ang ating record. Ayan. So, maganda na updated kasi for example, di naman natin kasi alam kung kailan magkakasakit eh. Di ba? So, ang maganda nga, bagamat hindi natin hinihiling na may magkasakit sa ating mga dependents, pero mas maganda na na-update natin para if in case needed, nandyan na. Kumbaga, all set na yung ating mga documents. Yan. Ayun. So, Sir Brian, ano nga yung kasunod natin? Parang number, medyo nawala ako. number 8 tayo Ayan, mamaya. yan. Anong impormasyon po yung mga dapat nabanggit mo kanina yung iba, ano po? Oo. Pero ano pa yung iba pa pong mga pinapa-update ng members at saka paano po yung proseso nito? Opo, madalas po sa nagpapa-update ang mga nagpapalit po ng address or contact number.
Yeah, yung karamihan po yan sa mga pag lumipat ng bahay, mga nangungupahan, nagpapa-update po sila ng kanilang address. And then isa pa pong pwede nating ipa-update ang ating member category. Halimbawa po is lumipat po ng trabaho na bago na po yung kanilang employer. Kailangan din po natin itong ipa-update sa PhilHealth. Halimbawa, sir, dati kang employed, tapos ngayon nag-ano ka na, entrepreneur, sariling Yan, buhay. marami pong ganyan. Oo, paano yun, sir? Yeah, same lang po. Fill up lang po tayo ng PMRF and then kahit valid ID po, will do po. And then update po tayo as self-earning individual. Yun po. Ayan. Sir, may tanong ako ulit tungkol dyan. Halimbawa, lumipat ng trabaho. Alam niyo naman, minsan contractual lang. Okay, iba yung mga saglitan lang sa trabaho. Nagpalit ng employer. Ayan, paano yun, sir? Yes po. Pag nagpalit naman po ng employer, kailangan po, again, PMRF po, valid ID, and then meron po tinatawag na ER2. Ito naman po ay kailangan permahan ng inyong bagong employer. Nandito po yung inyong details para ma-update po sa PhilHealth record. I Ayan. see. Pero kumbaga, ang dapat mag-asikaso nun, Sir Brian, yun bang mismong employee or yung employer niya? Karamihan po, employer na po ang nag-aasikaso nito. May pailan-ilan po na nagwo-walk-in na yung employee po ang nag-aasikaso. Oo. Ayun. Sir, mayroon kasing before naging tanong ng ganyan. Sabi, paano malalaman kung binabayaran ng iyong employer ang iyong mahulog? Oo. Yes, ma'am. Yan po yung kagandahan, ma'am, ng ating online platform ngayon, yung ating pong e-gov, tsaka yung ating pong member portal. Makikita na po din natin yung monthly contribution po natin. Updated po yun. Ayun. Kasi nga po, doon mo makikita, kahit po yung pagbabayad natin, kanina doon sa nabanggit natin yung GCash. Oo. So makikita mo doon, ay Kung na-post na ba? pumasok Pumasok na. Oo. Ayun. So mas maganda po makapag-open tayo nung account natin sa website. Ayun, sa member Nice. portal. Yan. So, sir, may tanong din dyan. Paano kung malaman mo na ilang buwang hindi naghulog yung iyong Ayun. Isa pa yun. employer, ano ang dapat mong gawin? Pag ganun po, ma'am, punta na po tayo sa pinakamalapit nating local health insurance office and then i-report po natin, ma'am. I-report. Medyo may mga proseso po na kumbaga humihingi po minsan sa office ng sinumpaang salaysay tsaka yung mga documents, yung proof na Talagang hindi. mga payslip, meron kang nakalagay sa payslip, may Nabawasan, bawas. oo. Tapos nakita mo sa online, wala. Ayun. I see. Ganun po yung mga Kaya siguro magandang paalala rin yan sa ating mga employer, no? Na parang, you give what is due to Opo. your employees, di ba? Kasi nagtatrabahong maigi sila Opo. Oo. Yun. So yan, nakuhuling M na tayo kaagad. Grabe naman. Halimbawa, magki-claim naman po ng benefits. So paano po yung process natin, Sir Brian, pag magki-claim na ng benefits? For benefits naman po, madali lang po mag-claim ng benefits. Punta lang po kayo, in case po na gumamit kayo ng PhilHealth sa mga accredited po nating facilities or hospital po. Dalhin lang po natin yung ating MDR or ID, PhilHealth number, check po ito. Or in case naman po nawala, pwede naman pong valid ID lang po natin. Makikita na po ito sa mga hospital, may mga system po sila or portal na nakikita po yung record ni member. Na kung updated ka. Meron akong nakita niyang before syempre pag nanganak, di ba? Yung may form na nakalagay eligible for. So, di ba may box ng yes or no. Halimbawa Ayun, lang, yun. sir, mag-appear doon na no. Pero, PBEV. you Yung are tinatawag. aware na, no, nagbabayad ako. Di ba? Pero nakalagay ay no. Kaya employer, anong dapat gawin pag ganun, sir? Maraming factor, ma'am, pag non-eligible po, pwedeng hindi po lang po updated yung record, may mali lang po sa spelling, pwede pong maka-apekto yun, ma'am. Ayun. So, pag ganun po, usually naman sa PBEV po, naka-indicate kung ano yung kailangan mong i-comply. I-comply. So, yun po. Susundin lang po natin kung ano yung... usually po ngayon, pag sa contribution, wala masyadong problema. Kasi po, di ba, bilang universal healthcare na ngayon, Sir Brian, di ba, tama ako? Tama po, may Meron ng immediate eligibility. Oo. So, usually, pag ang problema ay contribution, wala dapat alalahanin si member. Yun nga lang, pag mga tungkol sa mga i-update na record, yun, minsan, Doon doon nagkakaroon ng note doon sa PBEV. Yung kailangan mo bawa, hindi naka-dependent.
ma-update. Oo Agad, nga, hindi kailangan naka-update. ma-update. Ayan. So bago tayo magpatuloy, Miss Rexy and Sir Brian, magbibigay daan muna tayo sa ilang commercial break habang meron tayong mga listeners and viewers na nagpapadala ng kanilang mga questions. No? Kaya kung meron po kayong mga katanungan patungkol sa PhilHealth, kung meron kayong na experience before na gusto nyong maliwanagan kayo nagugulumihanan, yung hindi kayo makatulog sa gabi. Dahil gulong-gulo kayo. No, pwede nyo po yung i-message po sa amin para yan po ay nabigyan kasagutan nila Ma'am Rexy and Sir Brian. Kaya po, dyan lamang po kayo. Commercial break muna tayo at magbabalik po ang programang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Masama pakiramdam ko, pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to! Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. May kaltas pala sa sasahurin ko? Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin. Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh. Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatag ka at ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis. Ayos palang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth. Teka, alam niyo na ba ang latest? Ang benepisyo ng PhilHealth para sa hemodialysis ay pinalawig na mula 90 hanggang 156 sessions. Sagot na ng PhilHealth ang kinakailangang dialysis ng mga pasyente para sa buong taon. Pero bago magdesisyong mag-hemodialysis, alam niyo bang rekomendadong magpa-kidney transplant o magpa-peritoneal dialysis ang pasyente? Ang mga ito ay sagot din ng PhilHealth. Alamin mo ang iyong benepisyo. Mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. You are listening to DZAT Live Radio. DZAT Live Radio. Live Radio. Tatak totoo. Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio.
Alright, nagbabalik po ang ating programa na Alagang PhilHealth sa DZ80 Live Radio. Ang ating pinakabagong programa na napapanood at napapakinggan every Thursday afternoon po from 2 to 3 p.m. At syempre kasama natin ang ating mga ka-live from PhilHealth. Ngayon sa ating maiden episode, si Ma'am Rexy Verbo at si Sir Brian. Ayan. Magandang hapon po muli sa lahat. Yes. Meron tayong mga isa-shoutout dito, Miss Rexy. Nanonood sa atin si Ma'am Carmelita Ignacio de Vera. Ganun din nanonood sa atin si R. Christian Roda. Ang sabi niya, have a blessed Thursday afternoon po everyone sa Alagang PhilHealth. Wow. And happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Yan. At ganun din, si Ma'am Kinaumi Pastolero nanonood sa atin, si Ma'am Vilma Abrigo, si Sir June Kadage nanonood sa atin from, from Candelaria. Yan. And si Sir Al Ruiz at ganyan din si Ma'am Julia Calyao at si Ma'am Jocelyn Tangum. Yan. Meron pong question pala tungkol sa pagpaparehistro, Ma'am Rexy. Galing, follow-up question yes, ko, oo. Dun sa tanong niya kanina. If the member is senior, is the spouse still beneficiary? Kung si member po ay senior na, yung asawa po is wala pang senior, pwede po nyo itong i-add as dependent kung ang asawa nyo po is walang formal na pinagkakakitaan. Or kung 60 na naman po ito at wala pang PhilHealth number, pwede nyo rin po itong i-dependent or mag-apply po ng sariling PhilHealth. Ayun. Kumbaga pag hindi pa siya registered or hindi siya active member, pwede siya pa rin maging dependent. Yes po, pwede po. Yeah, ayun. Speaking of naman po, mag-asawa, diba, mag-asawa, pareho silang member, parehong may PhilHealth ID number. So, pwede po ba nila maging dependent o ilagay yung isa't isa as dependent? Kung mag-asawa naman po, parehas employed po, hindi na po. Kailangan po may sarili na po sila kasi automatic po binabawasan po to under the law. Oo, sa sahod nila. Kung yung isa naman po is employed, yung isa po is hindi po active or walang pinagkakakitaan, yun po, pwede po nating i-dependent ng ating asawa. Ayan. Pero kung pareho kayong may trabaho, take note sa ating mga sa ating mga ka-life. Pag pareho kayong may trabaho, hindi nyo pwedeng gawing dependent ang isa't isa. Ayan. So sa anak ang pasok. Po. Pwede kayo mag-usap kung gusto nyo hati kayo or pwedeng sa isa lang na na spouse yan. Meron po bang maximum number of dependents? Wala po. Unlimited. Unlimited kung ilan yung kaya ninyo. So yung sabihin, pag halimbawa lang po may isang dosenang anak, tag-anim kayo kung gusto ninyo, pwede naman. Pwede. Kung meron di ba natatanaw kung merong kahit hindi legal illegitimate. Illegitimate. Basta nakapangalan sa'yo. Kumbaga, ikaw yung nakadeclare as parents. Pwede mong i-add. Okay. Nasa yun lang ako ipapaalam. Kung papapasukin sa loob. Ayun. Ayan. Pero syempre, right kasi nung kid yun yes. diba? At sana, magkaroon ng coverage. kung pagkasunduan nung legal spouse niya, diba? So yan, kaya talagang ang PhilHealth, for everybody, diba? Parang walang masiset aside na illegitimate ka, hindi ka pwede dyan, no? So, speaking of that po, halimbawa lang, sa ganong case, no? We're not, sa ating mga ka-life, hindi tayo... pero sa totoong buhay kasi pwedeng mangyari yun. Halimbawa po, illegitimate, and then, sa kanyang parents, ang employed ay yung tatay, and then, unemployed yung mom. Kumbaga, umaasa sa tinatawag nating sustento. So, paano po malalaman nitong illegitimate child at ng kanyang mom kung siya ay counted as dependent ng tatay? Paano niya malalaman? Sa record po ng PhilHealth. Oo. Kinilala ba ako ng tatay ko sa PhilHealth, di ba? Pwede po nating makita ito sa ating member data record. Meron po sa online or pwede po tayong humingi sa local health insurance office. Doon po nakalagay po. Pero Sir Brian, di ba, ang makakakita lang dapat ng record niya is si member. The member itself. So, siguro, siguro, hindi pwedeng makita ng ibang tao yung record mo unless i-allow mo sila. Bigyan mo ng authorization. So, magkakaalaman lang kung sakali, halimbawa sa upon confinement.
halimbawa lang na-confine yung kid. Pwede rin. Tapos, Opo, kung makakapag-claim ba siya ng benefit. I see. Anyway, pag-pray na lang natin na wag. Okay. Okay. Ayun. Ito, meron pong isang question dito. Bago po tayo magtungo dun sa ating, meron pa tayong mga proseso na rin pala ng confinement yung ating next topic. Ayan. Sabi po ng isa nating texter, sa isang pamilya po ba, kahit isa lang ang member ay sapat na? Sa isang pamilya po, kung more or less or more than one po yung nagtatrabaho, dapat po may sarili po itong PhilHealth number. Pero kung halimbawa po, mga bata pa, pwede pong isa lang kung wala pong kakayahan yung iba or wala pong formal na pinagkakakitaan ang ibang membro ng pamilya. Oh, I see. Ayan. So speaking of confinement naman, Miss Rexy, paano nga ba ang process ng kapag confined sa Pilipinas? Sa Pilipinas po, same lang po. Punta lang po tayo sa accredited hospital or health facility ng PhilHealth. Doon po, automatic naman po, mabibigyan po tayo ng benepisyo ng PhilHealth. And then, dala lang din po tayo ng MDR, ng ID. Kung wala naman po, yung kahit valid ID po, meron naman po silang portal. Makikita na po doon ang ating record. Kaya mas maganda po, laging updated po ang ating PhilHealth record para hindi na po tayo maabala in case of kailanganin natin. So, Sir Brian, baka hindi ito alam ng ibang members natin. Pwede nga rin po ba ang confinement abroad? Pwede siyang makagamit ng benefits? Paano po ang proseso nito? Yung mga membro po natin na OFW, mga nasa abroad po, wala po tayo diyang accredited na health facility at saka mga professional practitioner. Pero, pwede pa rin po tayo makaklaim sa PhilHealth through reimbursement po. In case po na may confinement po, after discharge po, ipunin lang po natin ang mga dokumento tulad po ng mga medical abstract, medical certificate, statement of account, mga resibo po, lahat ng resibo, ipunin po natin to. And then pwede po natin itong ipadala o ibigay sa PhilHealth. O kaya naman po, natanggap po ang PhilHealth ng scanned copy, basta certified true copy po ni member. And then, upon discharge po, meron po ang OFW o yung na-confine sa abroad po ng hanggang 180 days po para maipasa po ito sa PhilHealth. Ayan. So, speaking of that, about na-confine sa abroad, syempre po, ang mag-aasikaso ay kamag-anak dito sa Philippines. Kailangan pa ba ng authorization po para siya mag-asikaso? In case po naman na yung kamag-anak po ang mag-aasikaso o magpapasa ng mga records, kailangan lang po magpadala ng authorization letter or yung pong tinatawag nating SPA. Ayan. Para ikaw ang maganda may hawak ka na noon kasi minsan halimbawa asikaso ka, 'di ba? And then wala ka pala noon, so may stress ka lang din. So maganda pag umpisa mo pa lang, meron ka ng hawak, 'di ba? Eto, I am authorized na mag-asikaso nito. Ayan. So basta po i-keep lahat ng resibo, scan copy, i-send doon sa kamag-anak para kanilang maasikaso. Ayan. So yun po ba ay cash na ibibigay doon sa nag-aasikaso? Check. Ang mode of, pag nag-direct file po kasi yung ating mga members, through check po yun. Check. Pero nakapangalan yun dun sa member. Sa member, hindi doon sa nag-aasikaso. Dun sa member talaga siya. Bibigyan na lang ng pang-merienda. Yun pa isa pa, dun sa address, yun usually minsan nakakalimutan ng mga members natin. Yung address, hindi nakakapag-update. So minsan, katulad nun, kung nagpasa na sila ng reimbursement and then yung cheque baka maligaw-ligaw pa, diba? So, mas maganda po updated din yung ating address. Yan. So, ang kagandahan, nasaan man tayo, basta meron kang access doon sa yung portal, di ba? Nakikita mo kung kailangan mo. Ay, di ba pala ako Para nangyayari po yun eh. Alam ba, may mga kasama kami dito before. Yung kanilang mga parcel, dito pa napupunta. Ayun, isa pa yun. Sabi nila, ate, pabayad naman ako ng parcel. Ko ba't hindi mo pa na-update, di ba? So, mas possible siya sa mga ganyang instances. Kung sa parcel ay nangyayari, baka yung ating check ay maligaw, mahirap na. Ayan, kaya tayo mag-update. Ayan. So, patungkol naman po, balik po tayo sa ating usaping pagpaparehistro. Kasi total yun yung una nating M. Di po ba? Ang ating topic ay 4M. Ayan. So, sa pagpaparehistro, di po ba may mga tinatawag tayo na unemployed.
Okay. So ano po yung mga dapat dalhin pag ikaw ay unemployed? For example, ikaw ay as indigent. Ano ba rin po yung qualification para masabing ikaw ay indigent? Opo, yung pong usually po ito yung nasa indirect category natin. Ito pong mga purpose at saka yung mga indigent po natin. Ito po ay nanggagaling naman po ito sa ating national government sa DSWD po. Ito po ay binababa sa atin, may listahan po sila na yun po yung pinaprocess namin sa system. And in case naman po na ikaw naman po ay halimbawa active purpose ka po, pero wala ka po sa listahan, hingi ka lang po sa DSWD or sa malapit sa inyong city or municipality na CSWD ng Certificate of Indigency o katunayan po na ikaw ay purpose para po ma-process namin. Ayun. Sagsugan ko yung yung tungkol doon what if medyo nakaangat-angat na siya sa buhay. Ayun. So, kumbaga, hindi na siya napabilang doon sa listahanan ng DSWD. Ano yung dapat gawin ni member? Kung hindi naman po siya napabilang na, ito naman po ay automatic po na mawawala sa listahan ng DSWD. Kailangan lang po niyang magpa-update ng record. Pwede na po siyang mag-voluntary kung hindi naman po siya employed pa. Ayan. And then, kung employed na, mag-update din. Ayun, isa pa. Para, basta ang maganda ka lang mag-update. Opo, yun ang napakahalaga. Ayan, kaya sa mga ka-live natin, napakaganda na tayo ay magparehistro. Kasi minsan, mahirap kapag ikaw ay mag-claim ng benefit, yung pala, you are unregistered. Diba? Kasi natanong ko po yung minsan sa ating press con with PhilHealth. Siyempre, ang DZAT ay laging nag-a-attend sa mga press con po ng PhilHealth. So, dahil nga dun sa Universal Healthcare Law, yung iba, parang okay na. Parang isip nila, automatic naman na pala. So, hindi ko na ako mag-aasikaso ng ganyan. Tama po ba yung ganong kaisipan? Mas maganda po na okay po ang ating record, may PhilHealth number tayo and updated po para hindi na po tayo maabala in case po na kailanganin natin. Ayan. So, basta mahalaga, meron kang number. Ayan. Ayun, Sir Brian, may naisip akong tanong, doon sa nabanggit natin ng mga nakaraan kasi yung sa mga first-time job seekers, ano yung pwede nating ibigay sa kanilang advice para sa registration nila? Opo, para po sa ating mga first-time job seeker po, meron po tayong tinatawag na ganitong first-time job seeker sa PhilHealth. Ito po yung mga magme-membro pa lamang. Pwede po itong mga fresh graduate, out of school youth, or any age po na una pa lang magtatrabaho na wala pa pong record ng premium contribution sa atin. Ito po ay pwede po silang mag-member at hindi po muna sila sisingilin ng premium contribution ni PhilHealth until po magkaroon sila ng formal na pagkakakitaan. At saka po pala, ito po ay hindi lang po sa PhilHealth, maging sa iba pong ahensya ng gobyerno. Dapat po hindi sila singilin, tulad po ng NBI, police clearance. Yeah, oo. May corresponding law para dito, po? Meron po, ito po ay kaya sa mga natin dyan, di ba? Doon sa mga first-time job seeker, alam mo, lalo na mga kabataan natin ngayon, mahilig sila mag-explore, no? Kaya parang, especially pag aware sila na pwede na silang magkaroon ng PhilHealth. Opo. Ay, ayun nga, ang kasi po ngayon, di ba? Pag usually mga college graduate, college pa lang, hindi pa sila graduate. Oo. Nagta-21, di ba po, tama ba? Yung age na. ngayon, Oo. parang... Kasi may senior high tayo. Kasi gawa ng senior high nga. Oo, but kayo inabot na. Ayun. Kaya yun, pwedeng gamitin muna yung gano'n. I see. Galing So, gaya po ng ating nabanggit kanina, halimbawa, nakalista siya as dependent ng parents niya. And then, nag-21 na siya. So, kahit siya ay nag-aaral, pwedeng hindi na siya maging dependent ng kanyang mga ng kanyang isang magulang. Yan, okay. So, napakahalaga, no, na tayo ay mag-update. Tsaka, parang hindi naman ganun kahirap po ang pagpaparehistro. No? Kaya parang siguro marami naman po tayong modes. Tsaka wag katakutan. Kasi minsan yung ibang naisip nila, mabusisi, nakakapagod, daming iyan. Mahabang pila, mga ganun. So, yun, pwede lang itry yung sinabi ni Sir Brian kanina. Yung online platforms natin. Ayun, bigla kong naalala ulit. Ayan. Kasi di ba, syempre hindi lahat techie, no, sa pagpaparegister. Paano kung gusto nilang itry, tapos may nagka-problema sila dun sa pagre-register? Ano yung pwede nilang gawin?
nagka-problema po sa system nila. Doon sa pagpapasa nila ng documents, ano yung mga kailangan tandaan ng mga members natin sa pag-online po natin? Opo, marami rin po ang nadi-denied or hindi po nagiging yun. success sa online registration natin. Pag-online registration natin, make sure po na kompleto po ang ating dokumento. Ayun. Malinaw po ito na scan copy. Meron na naman po tayo sa mga cellphone natin, mga text scanner. Make sure po Yun. na readable po ang ating mga dokumento para hindi po ito bumalik sa atin. At mabigay na po agad yung ating PhilHealth number sa email po. Ayun. Yes po. Ay, may tanong po ako. Medyo sad yung tanong ko. Paano? Sad pero tumawa ako, no? Pero what if yung dependent, halimbawa po, anak ka, pwede po bang maging dependent ang iyong magulang na senior? Pwede. Opo, pwede po nating ma-dependent ang ating magulang na 60 years old and pataas po. Lalo na po kung ito'y wala pang record sa PhilHealth o hindi pa po kasama. Paano po, ito na yung sad, paano pong nawala na siya? Ano pong dapat gawin? I-update. Mag-update. Kung namatay naman po or nawala na ang ating dependent, kailangan lang po natin i-update ito sa PhilHealth na magdala lang po tayo ng death certificate and then PMR po uli para ma-update po ito. Yes. Okay. So, basta yun na laging susi, magpa-register ka and keep the PhilHealth system updated. Ayun, mag-update ng record. Yun yung second M natin. Oo. Ayan. Dahil, kasi nga gaya na ating nabanggit kanina, hindi natin alam kailan alam mo may mga ganyan instances na parang for them yung PhilHealth daw, nag-contribute sila. Na parang minsan naiisip ko, pag binirinig akong ganong, at may nagtanong kasi minsan na ganon sa press con, parang hindi naman paluwagan ng PhilHealth na parang priswelduhin mo siya afterwards. Di ba nga, ang PhilHealth, it's a bayanihan. Yes, it's a social health insurance. Oo. Na parang who is in need, 'di ba? Tutulungan natin. Kumbaga yung nalikom nating pondo, kung ano man po yung isa sa mga kamiyembro natin na na-confine sa hospital, yun yung ginagamit natin para sa kanya. So, katulad nung ating antag na yung plug natin, yung kung hindi man tayo yung gumagamit nung contribution natin, may iba munang gagamit. Pero syempre, pag in times na kailangan din natin, yun, may makakatulong tayo. Kumbaga sabi nga, may mahuhugot tayo, may mapapakinabangan. Bagamat syempre sabi nga, we're praying na wag nating magamit. Kasi sure, pag nagamit mo, ibig sabihin, you are sick or one of your loved ones is sick and in the hospital, no? Kaya yun yung kaisipan ng PhilHealth. It's a bayanihan. Yes. Tsaka nasa culture naman nating mga Pinoy, yun ever since Tulungan. Tulungan, di ba? Who is in need, you help. If you are capable of helping, you help, di ba? Okay, so ano nga ba ang ating mga mensahe? Ayan, alam ko marami tayong message, Miss Rexy, para sa ating mga members. Ayun, katulad nung mga nabanggit ni Sir Brian kanina, yung 4Ms po natin. Syempre, sabi nga po, pag nag-PhilHealth online, mas maginhawa po, mas mabilis, mas ligtas ang protection para sa inyong kalusugan. Kaya abot kamay mo na, pag ikaw ay updated lagi ang inyong record. At ito po may isang reminder, ma'am, sa ating mga miyembro, maging mapagmatsyag sa mga smishing scam. Nako. So, nagkalat ito Correct. sa internet, So, sa amin po sa PhilHealth, nakakatanggap po kami ng mga ulat tungkol sa mga insidente ng smishing, kung saan po hinihikayat ang mga scammer, ang mga tao na i-reactivate ang kanilang PhilHealth membership sa pamamagitan ng pag-click sa isang pekeng website. So, ang website po ng PhilHealth ay www.philhealth.gov.ph. So, makikita nyo naman po yun kung legit. Kasi di ba usually yung mga ganito, may kakaiba dun sa kanilang website at saka dun sa kanilang pagtatype minsan Tapos, ang smishing po ay isang uri ng paniling lang gamit ang text message na kunwari ay mula sa PhilHealth. So, maging mapagmatsyag po tayo dito. Huwag basta-basta mag-click ng mga
link mula sa text, email o social media na nagsasabing kailangan mong reactivate ang inyong PhilHealth account. Pumunta lamang po tayo dun sa legitimate website ng PhilHealth, www.philhealth.gov.ph. At wag na po ninyong i-click ang kung ano-ano. Ayun. Katulad din po yun sa FB, no? Yung pag nahahack yung FB natin. Pag kung ano-ano nakiklik Kahit po nga minsan natin. sa mga live natin na program, may mga nagko-comment, if you would like to ganyan earn money, so you yung click mga this ganon. link. Kaya sa amin din, sa system, ang nakaantabay yung aming mga technician na pag ganon, inire-report na namin agad, tsaka hinahide. Kasi baka maklik nung listener, yung di parang naging accessory pa yung aming live, di ba? Parang wala kaming kinalaman dyan. Nako, ayun na. Tsaka mag-ingat tayo. Sabi nga, napakaraming ganyan na minsan nga may nag-send na ganyan, uy, nakita kita, panoorin mo tong video na to. Pagka hindi mo alam, parang, hala, andun daw ako sa video, isip mo nakuha ka ng mainstream media, tapos yung pala, na-scam ka na. Ayun. Tapos ma'am, yun nga nabanggit ni Sir Brian kanina, yung bukod dun sa ating PhilHealth member portal, dun sa memberinquiry.philhealth.gov.ph/member, pwede rin po dun sa eGov mobile app po natin. So yun, makikita po natin dun along with other agencies po, yung mga services po ng government. Pero kung may makita po kayo na kahina-hinalang mensahe, maaari po kayong tumawag sa 02-866-22588 o mag-email po sa ating action center at philhealth.gov.ph. Ayan. Naku, Ma'am Rexy, meron pang humabol na tanong. Ayan. Sige po, kaya natin yan. Ayan. Sabi po ni Ma'am ba to, sir? Ma'am po yan, ma'am. Ma'am Noni Reyes, paano po kung walang sweldo? Then may nagpa-register sa akin na private? Yeah. Private. May bayad pala every month. Mga year 2000, Papuyat. Ayun. Di po nahulugan. Then follow up po ako noong 2022. Nalaman ko na may babayaran daw po ako na 14K. Paano po kaya yun? Pwede po bang mag-apply ulit? Indigent? Noon kasi pag self-employed, pwede maka-apply ulit na di ako magbabayad. Ayun. Kasi parang nag-appear na may 14K siyang balance. So, paano yun, Sir Brian? Opo, under po ng ating batas, kailangan po nating bayaran yung mga hindi po natin nabayaran previous until November 2019 po ang kailangan natin isettle. And hindi naman po kailangan biglain natin yung bayad. Pwede pong 1 month muna or kung anong month po yung gusto natin. Tatanggapin naman natin po ito. And then, sabi po, paano kung wala pong pambayad? Pwede naman po tayong lumapit sa DSWD. Pwede po tayong magpa-assess doon para mabigyan po tayo ng as financially incapable po sa PhilHealth. Tinatanggap po natin. Ayan. So, yung sinasabi niya po na parang balance niya na 14K na nag-appear, kung sakaling ma-validate yung reasoning from DSWD na financially incapable siya, maaano naman po yun. Magiging na po siyang financially incapable. Ibig sabihin po, hindi na niya po kailangan magbayad for the certain year po. Halimbawa, ngayon po siya na-assess. From January to December po, nitong taon, hindi na po siya kailangan magbayad. I see. So, paano po yung mag-a-apply po ba siya ulit ng panibago or i-update na lang yung dati niyang number? Hindi niya na po kailangan mag-apply ng panibago. Ang PhilHealth record po natin o ang ating PhilHealth identification number, once na mabigyan po tayo, ito po ay lifetime number na po natin sa PhilHealth. I see. Yun nga po yung tinatawag natin sa PhilHealth po, may forever. Ay, Yun po yung ating PhilHealth number. Hindi po yan nababago. Kaya pag nakita nyo po na talagang nagpiyak ako. Pag nakita nyo po na nagdalwa yung inyong PhilHealth number, isa lang po dapat ang ma-retain doon. Paano kung may ganong case po? May ganong case po. Madidetermine naman po yun sa office kung ano yung dapat ma-retain na number. Okay. So, upon the suggestion po ng PhilHealth staff, makakapili kung ano yung dapat i-retain. Si PhilHealth po ang mag-advise sa member kung ano yung dapat i-retain. Ayun. Okay, so napakaganda. At sana yung ating mga ka-live na nag-send ng kanilang mga questions, marami pong salamat. So just keep on messaging us para kung sakali po sa ating mga next episode ay mai-forward natin kaagad kina Miss Rexy at sa kanilang mga makakasama pa sa ating program para masagot natin kasi 2:56 na po ng hapon, di ba? Napaka-makabuluhan ng ating ngayon, Miss Rexy, ng ating maiden episode. No, kaya tiyak yan yung iwan nating mga ka-live dyan, bumibili
buwelo pa lang ng kanilang mga tanong. Oo nga po. Ayan. So, batiin ko muna pala si Giselle Sarmiento Dagami, nanonood sa atin. Taga Lucena ito. Si Erlinda Baltazar Santos, nanonood din sa atin. Maraming pong salamat. Ayan. So, panghuling mensahe mo, Sir Brian, sa ating mga ka-PhilHealth member. Yes po, muli po, tandaan po natin yung 4M, magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record at mag-claim ng benepisyo. Para po sa ibang katanungan, maaari po tayong tumawag sa membership section 373-7554 or pumunta po tayo sa pinakamalapit na local health insurance office. Dito po sa atin sa Proper A, meron po tayo sa Cavite, Laguna, and Quezon po. At bisitahin po natin yung website ng PhilHealth. Yes po. Actually, may nagtanong pala yun dati, bakit daw walang cellphone? Kasi nga parang kulang, ano raw ngayon, hindi na masyado yung landline. May official phone po ang mobile number ang PhilHealth. Pero nation, kumbaga sa central office Central po office siya. Pero meron po. At saka pwede na nilang i-search sa Facebook. Diyan alam ko may mga kanya-kanya kayong Facebook page. So doon po kayo pwedeng mag-inquire. Ano yun, ma'am? Mas convenient nga kasi regular kaming sumasagot po sa aming Facebook I-promote page. mo nga, Ma'am Rexy. PhilHealth Regional Office 4A. Ay, yung 4 po namin is number 4. Ayan, as in 4. Hindi siya Roman numeral. Opo, Okay. number 4A. Ayan. At sila ay nandyan po located sa may Grand Central. Yeah, Terminal. Grand Central Terminal. So yan, may sasagot naman po sa inyo doon. Mababait. Kami yun. Yeah. Joke lang. Oo, magbabait ang mga taga PhilHealth pag tayo Ayan. napupunta doon. Talaga very sila. Pagpasok mo pa lang, nakangiti na talaga sila. Hello, good morning, ma'am. O good morning. Nabanggit mo, mama, no? Kung sakaling may na-encounter sila na hindi mabait, kumbaga hindi sila nasiyan sa service, pwede po nilang ilapit naman sa amin para kumbaga ay magawa natin ng tamang aksyon. Hindi nyo naman po isusumbong. Iyaano nyo lang. I-update nyo lang. Baka po may pinagdadaanan. Baka may, nung araw na yon. So, yun nga po, Ma'am Marge. Salamat po na welcome nyo ulit kami na magkaroon ng program po dito sa ating DZ80 Live Radio. Nawa po dun sa ating mga nakasama today, nawa po ay marami kayong natutunan sa ating tinalakay sa hapong ito. Kung kaya po, muli po kaming nagpapaalala na alagaan ang inyong membership. Kasama po dito ang pagpapatala at pag-update ng record, bayaran ng tamang contribution at gamitin ng inyong benepisyo. Dahil sa PhilHealth, prioridad po namin ang kalusugan ng lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa ngalan po ng aming Acting Regional Vice President, si Dr. Edwin M. Oriña. Ito po muli si Rexilyn Verbo. Samahan po muli ninyo kami sa susunod na Webes para sa isa namang makabuluhang talakayan dito sa Alagang PhilHealth sa Live Radio. Yes, okay. At muli ating nakasama, Ma'am Rexy Verbo. Yan. At si Sir Brian, maraming pong salamat. At muli po, sa susunod na Webes, 2:00 po ulit ng hapon, ay muling sasa inyo po ang programang ito ng Alagang PhilHealth sa DZ80 Live Radio. Ako po yung nakasama, Miss Margie Licardo. Goodbye! God bless! Bye-bye po! Muling antabayanan ang susunod na edisyon ng Alagang PhilHealth sa DZ80 Live Radio. You are listening to